Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago tayo magtungo sa ating weather forecast, alamin muna natin yung ating update regarding po sa mga potensyal na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob po ng 2 linggo. Over this weekend hanggang sa Monday, posible po na may mabuo na low pressure area sa may silangan po ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang kikilos ito pahilaga-hilagang silangan, unti-unting lalayo po ng ating kalupaan, so ibig sabihin may minimal enhancement lamang po ito ng habagat by next week, lalo na po sa araw ng Lunes at Martes. Samantala, pagsapit din po ng weekend hanggang sa Monday, posible rin may mabuo na low pressure area dito sa may timog silangan po ng Guam at kumikilos po ito pakanluran or pakaliwa hanggang sa papalapit po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, simula po sa Miyerkules ay posibleng kumilos pa pahilagang kanluran ang nasabing low pressure area at posibleng maging bagyo at maaaring pumasok po ng ating area of responsibility later next week. At kung sakasakaling maging bagyo, katulad nitong itong isang weather disturbance po dun sa taas, ay tatawagin po natin ito na Ferdy and Henel. Itong posibleng bagyo po ay kikilos po pahilagang kanluran pa at ibig sabihin yan, mababa pa yung tsansa na ito ay tumama sa ating kalupaan, subalit kitang-kita dito sa ating potential na track nitong weather disturbance ay magpapaibayo din po ito ng habagat later next week. Posible pa magbago itong track ng ating mabinabantayan po na weather disturbances, kaya lagi po magantabay sa ating mga updates. Samantala, patuloy pa rin po ang maulang panahon dito sa may silangang parte po ng Luzon. Epekto po yan ng southwest monsoon or habagat na siyang pinaiibayo pa rin itong si Typhoon Yagi na dating si Bagyong Enteng at unti-unting lumalayo po sa ating kalupaan. Subalit kitang-kita po yung ating outer cloud bands nitong si Bagyong Yagi, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi po ng western Luzon. Samantala, isang low pressure area ang ating namataan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero hindi ito nakikita na magiging isang bagyo at magiging stationary lamang po doon habang patuloy nating minomonitor po itong cloud clusters or kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng Luzon dahil dito posibleng may mabuo nga na low pressure area na potensyal na maging bagyo by early next week. Sa ngayon po, meron tayong nakataas na orange warning as early as 5 in the morning. Magpapatuloy po yung intense rains over Zambales and Bataan at mataas yung tsansa pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa habang meron pa rin tayong yellow warning or heavy rain simula po alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga over the provinces of Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Rizal, and Metro Manila. Ngayong araw po, pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa susunod po na 12 oras. Dito pa rin sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Monsoon rains or pabubog-subog-supong malalakas na mga pag-ulan pa rin ang mararanasan hanggang mamayang early evening kahit mag-ingat pa rin po sa mga malalakas na ulan na maaaring magdulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron din tayong occasional rains or paminsan-minsan na malalakas na mga pag-ulan doon sa mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon. Kabilang na dyan ang Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, halos buong Calabarzon except dito sa may Quezon Province, gayon din sa may areas po ng Oriental Mindoro. Asahan yung occasional rains nga na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho pa rin ng lupa habang merong kalat-kalat na ulan and thunderstorms over the province of Aurora, gayon din ang Quezon, dito rin po sa may Marinduque and sa Romblon as well as Ilocos Region and Cordillera Region na siyang dahil naman po dun sa trough or outer rain bands nitong si Bagyong Yagi na dating si Bagyong Enteng. Samantala sa may Cagayan Valley at sa may Bicol Region for today, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sinasamahan lamang po ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog lalo na po sa tanghali hanggang sa gabi. Temperature natin sa Metro Manila hindi pa rin kainitan sa ngayon mula 25 hanggang 28 degrees Celsius. Marami din lugar dito po sa may western sections ng Luzon na hindi naman po kainitan sa ngayon habang sa kabilang banda, over Legazpi and Tuguegarao, posible ang hanggang 32 degrees Celsius na maximum air temperature. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, pinaka-apektado pa rin ng habagat ang northern portion, kabilang na ang Cuyo, Calamian and Cagayancillo Islands, kaya't mag-ingat din po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa doon. Ang natitirang bahagi ng Palawan, mataas din ang tsansa ng ulan, pagsapit po ng hapon at gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, bago magtanghali, may mga tsansa na po ng mga pag-ulan sa may Western Visayas and Negros Island Region na siyang bahagyang epekto rin po ng habagat.
Habang throughout the day sa natitirang bahagi pa ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at meron din tsansa ng mga pulupulong ulan dito sa may Central Visayas and Eastern Visayas pagsapit po ng hapon. Temperature naman natin sa Metro Cebu mula 25 to 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy pa rin po ang weather conditions na fair sa halos buong araw. Ibig sabihin bahagyang maulap at madalas maaraw ang kalangitan. May kainitan lamang po pagsapit ng tanghali at sinasamahan din yan ng mga pulupulong pag-ulan or pagkit at pagkulog na nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras na mas madalas sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga Region. Temperature po natin sa Metro Davao and Zamboanga City, posible ang hanggang 33 degrees Celsius. Dahil pa rin po sa pag-ihip ng hanging habagat, meron pa rin tayong matataas sa mga pag-alon. Dito sa may western seaboards ng Luzon, meron tayong gale warning at mga matataas na alon na posibleng umabot pa rin ng 4.5 metro o 1.5 palapag po na taas na gusaling mga pag-alon dito sa may Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa may Zambales, Bataan, western coast of Occidental Mindoro kabilang na po ang Lubang Island, at maging sa Calamian Islands po dito sa may Northern Palawan. So may tendency po na magsususpend pa rin tayo ng mga sea travel, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat dito sa mga areas na to sa loob pa ng 2 araw, habang natitirang bahagi or baybayin ng bansa, banayad hanggang katamtaman ang taas ng mga pag-alon. At para naman po sa ating 3-day weather forecast, para bukas, September 6, mababawasan na po yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, pero meron pa rin mga pag-ulan, occasional rains or paminsan-minsan na lamang yung mga malalakas na ulan dito sa may Zambales, Bataan, pababa ng Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. So make sure pa rin po na meron tayong dalang payong. Meron din tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms by tomorrow over Metro Manila. So mas kakaunti na po yung mga asahan natin ng pag-ulan. Actually, starting pa lamang po ditong mamayang gabi, mababawasan na po drastically yung ating mga magiging pag-ulan. Ganyan din sa Ilocos Region, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, rest of Calabarzon at hilagang bahagi po ng Palawan, bukas po yan. Samantala, over the weekend naman po, that's September 7 hanggang September 8, mas magiging mabuti po ang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Meron pa rin mga areas, knowing na yung outer cloud bands nitong si Bagyong Yagi ay nagpapaulan at nagdadala rin po ng scattered rains and thunderstorms sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas. Habang nga natitirang bahagi ng Luzon, mag-i-improve na po yung weather, mas madalas ang maaraw at mas maaraw na panahon at mababang tsansa na lamang po ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, more on mga localized thunderstorms na lamang, habang patuloy pa rin ang fair weather conditions dito sa may Visayas and Mindanao. Pero inuulit natin, posible nga yung pamumuo ng low pressure area dito sa may silangan ng Northern Luzon na potensyal rin po na maging isang bagyo at magpapatuloy pa rin yung slight enhancement lamang po ng habagat dito sa may western side ng Luzon. Sunrise po natin ay 5:44 pa rin po ng umaga at sunset ay 6:05 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.